Balita sa labas ng bansa, gobyerno ng UK isinusulong ang pagban sa isang pro-Palestine group matapos ang iligal na pagpasok sa kanilang military base. At gabinete ni Thai Prime Minister Pai Tongtan babalasahin. Ang detalye sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Isinusulong ng United Kingdom ang pagban sa pro-Palestinian activist group na Palestine Action. Ito ay matapos iligal na pasukin ng ilang miyembro ng grupo ang isa sa kanilang military base at sirain ang dalawa nilang eroplano. Ayon kay Interior Minister Yvette Cooper, isusumitin niya sa Parliament ang panukala para ideklarang terorista ang Palestine Action sa ilalim ng Terrorism Act of 2000. Kapag naipasa, magiging krimen ang pagsapi o pagsuporta sa grupo at maaari itong parusahan ng hanggang 14 na taong pagkakakulong. Kinokonsidera ni Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra ang pagpapatupad ng balasahan sa kanyang kabinete. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagkalat ng kanilang usapan sa telepono ni dating Cambodian leader Hun Sen. Matatandaan na nagbitiw ang Bumjay Thai Party, ang pangunahing kaalyado ng pamahalaan, dahilan para bumaba ang bilang ng suporta ng gobyerno. Batay sa ulat ng AFP News, posibleng mapalitan ang ilang opisyal kabilang ang Defense Minister ng kanilang bansa dahil sa umiinit na tensyon sa border ng Thailand at Cambodia. Dinipensahan ng dating French Sports Minister na si Amélie Oudéa Castéra ang bilyong-bilyong ginastos ng pamahalaan sa nakaraang Paris Olympic at Paralympic Games noong 2024. Ayon kasi sa National Audit Body ng France, umabot na sa halos 6 billion euros ang nagastos nila para sa seguridad, pasilidad at iba pang kaugnay na proyekto. Tiniyak ni Oudéa Castéra na naging maingat ang gobyerno sa paggastos ng nasabing pondo, kung saan iginiit rin niya na isa ang Paris Olympic sa mga naging epektibong event para sa nasabing international game. Joyce Salamatin, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.